Hello guys, ito na, ikabit na natin yung damage. Nadikit ko na guys, pero ito yung naging problema. So nasa troubleshoot tayo. Since ginawa natin ang paraan, DIY lang natin. Ayan, yung na-damage na apat ito, E, F, G at saka C. So nakikita nyo medyo maganit. Ayan, so dapat ang goal maging ganito siya, flexible. Ayan guys, no? Flexible siya. Ayan, itong apat, ito yung mga dinikit ko. So far, so good naman. Dahil nadikit, ayan. So, nadikit. So, magagamit ko siya ulit. Pero ngayon guys, ito ang problema. Maganit. Kaya ang gagawin natin dyan, nakita ko kasi yung problema. Alam niyo bakit siya naging maganit? Hindi siya katulad ito. Because yung dikit. Okay, so tatanggalin natin. Pakikita ko sa inyo bakit siya nagkakaganon. Tatanggalin natin, no? Snap ng sarili. Yan. Excuse me. So, ang nagiging issue nito guys, natin. Naging issue nito ay kaya nagkakaganyan siya ay dahil sa etong dinikit. Dinikit natin yan. Dinikit na natin yan. Mga dikit na. Tibay guys, no? Kung dikit ko lang ito yung ordinary natin kung tatagal. So far, ano lang naman siya ikot kaya hindi na siya natandas na baksak ulit. So, hindi naman naka-apekto yung natanggal yung ano dito. Ay, parang stopper lang. Anyway, so ayan, dito yan nakaka-issue guys ito. Tsaka to. Yan, yan sa loob niyan. Ibig sabihin, dapat sakto lang talaga yung larunag niya dito sa goma. Kasi may goma yan, no? So, ang gagawin natin dyan, ang remedyo, ay isin natin yan dyan para maging flexible siya. I mean, dumulas siya. Maglaro. Karoon ng play. Okay? Yan, sa pato. Yan. Ayan, ganun lang guys, no? Yan, right guys. Ayan guys. So, medyo mahirap gumawa kasi DIY lang. So, medyo natin pag may bagong kisa pumasok. But, alright. Eto na tayo. Na-fix na natin siya guys. Nawala na yung ganit. Ito nyo. Okay na. Yan. Okay na siya guys. So, yan. Okay na siya guys. Bali, ang ginawa ko guys, tatanggalin ko para makita nyo kung paano ko rin ginawa. Demo ko lang. Kasi madali na naman tanggalin. So, para sa akin, madali na lang magawa nito para lang kasi ako lang gumagawa nga. Ngayon, ito papakita ko sa inyo paano siya inayos. Ngayon guys, di ba dinikit ko yan? So sabi nga sa inyo, naging issue dito sa goma. So ang ginawa ko, kiniskis ko lang yan sa loob dito. So dahan-dahan na ng kiskis hanggang sa lumuwag siya. So ang ginamit ko lang ito guys, ito lang kutsilyo na yan. Liha sana iniisip ko, kaya lang wala na akong time na gumawa ng liha o pas tutulis ko. So ito lang ginamit ko. Yan lang guys, kutsilyo na yan. Sa kusina. Yan, tapos kiniskis ko siya dito. Yan, yung tulis na to, yan, parang nakaganyan siya. Kiniskis ko ganyan. Kinakapa ko yung mga bump. Kasi yung bump, yun yung mga bumps, yun yung umaharang, sumahadlang sa kanya. So yan, na-fix ko siya. Alright guys? Alright, kakabit ko na lang. Ito na, check na natin. Pero guys, hindi pa yan nakalaka. Tingnan nyo, bukas na ilalim yan. So yan po yung mga screws. So just check kung gumagana. Ayos lahat ng tiklado. Alright guys, ayos na. So itong nagka-issue, yung E, F, G na may damage na yan, saka itong C, ayos na siya ulit. Flexible na. Yan, ayos siya guys. So wala na akong problema. Alright. Yan guys, no? Yan. Diyan ko kaya ng idea, no? Yan, no? Ayos na sa X5. Thank you Lord. Thank you Lord. Makakapaghanap buhay. Hindi, actually guys, pahinga muna siya. Kasi talagang hindi
hindi ko mapigilan gamitin siya kahit may gamit akong mas okay siya, mas madaling gamitin, hindi ko na kailangan timplahin. Alam niyo guys, kasi nasanay ako dito sa keyboard na to ni every time ko siya gagamitin ay kailangan kong pumunta dito sa edit mode at pagandahin yung tunog niya, matching it with the amps na gagamitin ko or sa house. Anyway, good to know na ayun, hindi nasira yung keys ko, nasira yung keys pero na-fix pa, original pa rin, may damage na dikit pa rin. Hopefully tumagal yung dikit, no? Mukhang matibay naman kasi lang naman siya, backtrack. Alright guys, alright, thank you guys, God bless you all, Merry Christmas and Happy New Year to everyone, mga kapatid ko. Okay guys.